Itago niyo na lang po ako sa pangalang Barbara. 34 anyos. Kasal sa aking mister na si Guillermo. Hindi niya po tunay na pangalan. Mayaman at isang negosyante. Aaminin ko po, hindi ko mahal ang aking napangasawa. Bukod sa malayo, ang age gap namin nito ay ipinagkasundo lang kami ng aking magulang. Wala kaming anak dahil ayokong magkaanak kami. Kaya lihim akong umiinom ng contraceptive para hindi niya ako mabuntis. Magsasampung taon na kaming kasala. Pero sa 10 taon na iyon, hindi ko man lang naramdaman na mahalin siya. Pero alam kong mahal na mahal niya ako ng sobra. Lahat ng luho ko ay nabibigay niya. Pero hindi rin pala sapat ang pera. Lalo na nang nakilala ko si Junie. Hindi niya tunay na pangalan. Binatang anak siya ng driver ko na nag-resign kasi matanda na. Noong una ayaw pang pumayag ng aking mister. Pero di kalaunan ay pumayag na rin to. Mas bata sa akin ng ilang taon to. Noong una ay driver lang talaga ang tingin ko sa kanya. Not until one night, biglang nagbago ang tingin ko sa kanya. Lalo na nang masilayan ko ang lahat sa kanya. Gabi na iyon, at hindi ako sanay matulog nang walang katabi. Nasa business venture ang aking asawa sa ibang bansa, at hindi naman ako sumama sa kanya dahil walang maiiwan sa business naming furniture. Taga Santa Maria, Bulacan kami, at nakasanayan ko na rin talaga ang pagmamanage ng negosyo namin. Graduate din naman kasi ako ng BSBA. Asawa ko na ang nagpaaral sa akin. Maaga kaming kinasal nito. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka man lang naging malaya. Noong kinasal kami, nagalit ako sa mga magulang ko. At sa tagal ng panahon, ay naintindihan ko na rin sila. 5 kaming magkakapatid at hirap kami sa buhay. Ako ang panganay. Kaya nang makapag-asawa ko ng mayaman, lahat sila ay napag-aral ko na rin. Pero hindi talaga ako masaya sa piling ng aking asawa. At sa tagal kong naging tapat rito, ni minsan ay hindi ko rin naman naisip na lokohin siya. Hanggang sa maluklok ako sa tinatawag ng iba na bawal na relasyon. Since kami lagi ang magkasama ni Junie, at nakikita ko naman ang kabaitan niyang taglay, napalapit ang loob ko sa kanya. At napalagay na rin ako kapag kasama siya. At hinding-hindi ko malilimutan ang sandaling yun. Nung gabing nagtampisaw si Junie sa pool. Wala siyang kamalay-malay na naroon ako para panoorin siya. Gusto ko lang naman kasing magpahangin sana. Kaso siya ang nabungaran ko. Kaya agad akong nagtago sa hindi niya makikita. Mula sa malayo, tanaw ko kung gaano siya kakisig at kaakit-akit na lalaki. Hindi ko maiwasang pangarapin siya na makasama sa kama ng mga oras na yun. At lalo pa akong nawala sa katinuan nang umahon ito at humarap sa akin. Hindi ko alam kung nakikita ba niya ako, pero nagulat na lang ako sa sinabi niya. "Nakita na kita, madam. Gusto mong samahan mo ako dito?" Wika niya. At mula sa kinakataguan ko, ay lumabas na rin ako habang nakayuko. Hiyang-hiya ako na malaman nitong nakamasid ako sa kanya. Lumapit siya sa akin, at maingat niyang kinalas ang lahat ng suot ko. Namangha pa nga siya nang tuluyang bumagsak isa-isa ang mga suot ko sa sahig. Siguro nga kasi, wala pa kaming anak ng aking asawa. Kaya halos walang nagbago sa aking figura. Simula nung dalaga pa ako. Hindi ko rin napapabayaan ang skincare ko at ang kutis ko. Masyado kasing sosyal ang mga kaibigan ng aking mister. Kaya maging ang mga asawa ng mga ito ay mga sosyal rin. Ang kaibahan lang namin ay may mga anak na sila at kami ay wala pa. Hindi naman nagtatanong ang aking asawa kung bakit wala kaming anak.
Abala rin naman siya sa mga negosyo, kaya nasanay na rin to na kaming dalawa lang. At hindi ko alam kung bakit ako pumayag na sabayan siyang magtampisaw sa pool. Hanggang sa mapansin ko na lang ang isang haplos na dumapo sa aking balat na naging dahilan ng aking pagkakasala. Ako mismo ang unang humalik sa driver hanggang sa may nangyari na nga sa amin sa mismong pool pa. Hindi man lang ako natakot na may makahuli sa aming dalawa, gayong tulog ang lahat ng kasama namin sa bahay. Maliban sa guard na nasa malayo naman mula sa pool. Halos nakalimot ako sa realidad ng aking buhay nang sandaling kayakap ko si Junie sa pool habang abala sa isa't isa na para bang kami ang tunay na mag-asawa. Natigil lang kami sa nakaw na sandali nang mapansing masyado na kaming nagtagal sa lugar na iyon. Isa pa'y kailangan ko na ring bumalik ng kwarto ko at baka may makahuli pa sa amin. Simula noon, hindi ko iniwasan si Junie kahit na nandyan ang aking asawa. Nagdadahilan ako na may pupuntahan akong events kaya kasama ko ang driver ko. At walang kamalay-malay ang aking mister na magkasama lang kami nito. Nagpupunta sa mga hotel na malayo sa Bulacan, sa mga parting Maynila, para sigurado kaming walang makakakita sa amin. Naging ganoon ang setup ng relasyon namin ng aking driver. Kung minsan nga ay nananawa na ako sa asawa ko dahil wala naman siyang ibang alam gawin. Medyo may edad na kasi siya at hindi na nga rin ako pinapansin sa kama. Hindi kagaya nung bagong kasal pa lang kami. Pakiramdam ko, nanlalamig na rin to sa akin. Hindi ako nagtatanong at wala naman akong pakialam dahil masaya naman ako dahil may ibang lalaking tumutugon ng kakulangan ng aking asawa. Hindi ko lang naman maiwan-iwan ito ng dahil sa pera. Pero may savings naman ako. Kung minsan nga, sumagi na sa isip ko na iwan na lamang ito at kami na lang ni Junie ang magsama. Pero hindi pala talaga maiiwasan ng karma at walang lihim na hindi nabubunyag. Lalo na nung mabuntis ako ni Junie. Umabot kasi ng 5 taon ang namagitan sa amin. Nang malaman ng asawa ko ang totoo, buong akala niya ay anak namin ang bata. Pero hindi kaya ng konsensya ko na ipaako sa asawa ko ang bata. Kaya naman kinausap ko si Junie ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya na magtanan na kami, pero umayaw siya. Kita ko sa mga mata niya ang pag-ayaw, kaya pinilit ko siyang mapaamin. At sa araw na iyon, sinabi niya sa akin ang lahat-lahat. Halos gumuho ang buong mundo ko nang malaman kong pamilyado na ito at may anak na rin. At lahat ng binibigay ko sa kanya ay napupunta sa pamilya niya. Sobrang sakit, pero wala akong magawa. Gusto ko siyang murahin at saktan hanggang sa mawala ang sakit na aking nararamdaman. Pero hindi ko siya masisisi. Kasi ako naman ang unang gumawa ng kalokohan. Umuwi ako ng bahay ng lugmok, pero hindi ko pinahalata sa aking asawa. Kung nasaktan ako sa paghiwalay namin ni Junie, mas masakit pala ang sampal ng aking asawa. Wala akong kamalay-malay na alam pala niya ang relasyon namin. Natahimik lang siya at alam niya ring nainom ako ng pills. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Galit na galit sa akin ang aking mister. Halos isumpa na niya nga ako at sa pagtatalo naming dalawa, ay inatake ito sa puso. Nadala naman agad namin siya sa ospital ng mga kasambahay. 1 linggong nakaratay ang aking asawa sa ospital. Labis-labis ang pagsisisi ko sa aking sarili. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to kung hindi ako pumatol kay Junie. Pero huli na at hindi ko na mababawi pa ang mga kasalanang nagawa ko sa aking asawa. Nagka-mild stroke ito at inalagaan ko siya. Pero ramdam ko ang galit niya sa akin araw-araw. Kahit ganoon pa man, ay hindi ako tumigil na suyuin siya.
Pinaramdam ko ang pagmamahal na dating hindi ko naman nararamdaman rito. Para akong natauhan at bumalik sa dati. Nang gumaling ang aking asawa, halos hindi na niya ako magawang tabihan. Hindi naman niya pinalaglag ang aking baby, pero sinabi niyang hindi niya kayang tanggapin ang bata. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kung saan ko dadalhin ang aking anak. Magpipitong buwan na ang nakakalipas at 2 buwan na lang ay manganganak na ako sa anak namin ni Junie. Hinintay ko rin si Junie kung magpaparamdam pa ba siya sa akin o hindi na. Lumipas ang 2 buwan at manganganak na ako. Wala kang aking asawa at hindi ko alam kung nasaan nga ba siya. Ano bang aasahan ko sa kanya? Gayong hindi naman niya anak ang batang dinadala ko. Nanganak akong mag-isa. Tanging ang kasambahay lang ang aking kasama sa ospital. 1 linggo akong nasa ospital dahil nagkaroon ng komplikasyon ang aking baby dahil sa stress na aking nararamdaman. Nasa incubator ito dahil mahina ang baga. Mas lalo akong nahirapan sa nangyari sa buhay ko. Kung may dobleng karma na tinatawag, sa akin ay triple pa. Hindi ako pwedeng magreklamo dahil kasalanan ko naman ang lahat. Umuwi ako ng bahay, pero naiwan sa ospital ang aking baby. Araw-araw akong nagmamakaawa sa aking mister. Natanggapin niya ang aking anak pero ayaw nito. Ganun pa man, hindi niya gusto na maghiwalay kaming dalawa. Bawat araw nilalamon ako ng sakit, lungkot sa pinagdadaanan ko. Umaabot na sa punto na nakaranas ako ng anxiety. Na normal lang naman raw sa mga kapapanganak lamang na kagaya ko. Pero tuloy pa rin ang aking buhay. Nang makalabas ang aking baby, napilitan akong ipaalaga siya sa aking kaibigan. Wala akong magawa dahil hindi naman siya pwede sa mamagulang ko at may edad na rin ang mga ito. At isa pa, nalaman nila ang kagagahang nagawa ko. Simula noon, araw-araw akong pinapatay sa pangungulila sa aking anak. Hanggang sa kinausap ko ulit ang aking asawa. Pero isang sampal ulit ang tinamo ko. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko kayang tanggapin ang anak mo sa kalandian mo. Kalit na bulyaw nito pagkatapos akong pagbuhatan ng kanyang kamay. Tiniis ko ang lahat-lahat ng pasakit na pinaparamdam niya sa akin. Ang hindi ko lang kinaya ay nang mag-uwi siya ng babae sa mismong pamamahay namin. At naririnig ko pa ang mga pinaggagawa nila. Halos mapuno ako ng galit ng araw na yon. Gusto ko silang sugurin na 2 sa guest room pero hindi ko magawa. Bakit? Alam ko naman na sinasadya niya yun para makabawi siya. At ngayon, alam ko na ang nararamdaman niya noong nagloko ko. Tiniis ko ang gabi-gabi na iba-iba ang inuuwi niyang babae sa bahay. Hindi ako nagreklamo at never na rin niya akong tinabihan pa sa kama. Sinabi niyang nandidiri siya sa akin. Nag-stay na lang ako alang-alang sa kasal namin at pinanghawakan ko ang pagmamahal niya na nawala na sa paglipas ng panahon. Ayokong sukuan ang aking asawa. Kasi ngayon, mahal ko na rin siya. Totoo pala kapag nawala sa'yo ang tao, doon mo lang marirealize na mahal mo rin pala talaga siya. Kaso in my case ay huli na. 1 linggo ang nakalipas. Tahimik ang gabi. Wala na akong naririnig na ingay mula sa mga babae ng mister ko. Nag-uusap pa rin naman kami ng aking asawa at sabay kumakain sa umagahan pero hanggang doon na lang. Sa tanghali kasi, busy ito sa negosyo niya habang ako naman ay dumadalaw araw-araw sa aking baby. Naging ganoon ang daily routine ko. Hindi na ako umasa na matatanggap ng aking asawa ang aking anak na bunga ng kataksilan ko sa kanya. Malapit nang mag-1 taon ang aking anak na pinangalanan ko naman na Gabriel. Sinunod ko sa pangalan ng mga santo. Kahit naman bunga siya ng aking kataksilan, para sa akin, isang anghel ang aking anak. Kinaumagahan,
Nagulat na lamang ako sa tanong ng aking mister. Kasalukuyan kami nung nag-aalmusal. Nag-isang taon na ba ang anak mo, Barbara? Tanong niya. Napalingon ako sa kanya kasi first time siyang nagtanong sa akin tungkol sa bata. Hindi pa, pero next week na. Sagot ko at hindi na ako nagtanong pa ulit. Saan mo balak ganapin ang birthday nito? Tanong niya. Medyo nahiwagaan ako sa tanong ng aking mister, pero sumagot pa rin ako at baka magbago ang mood niya. Wala lang. Ipapasyal ko lang siya. Tipid na sagot ko. Yun lang? Wala ka bang balak na mag-celebrate siya? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga business partner ko? Tinipid ko ang bata. Wika nito. Hayaan mo na. Ayos lang naman sa akin. At isa pa hindi mo naman siya anak. At bunga ng Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ko at pinatahimik niya ako nang halik niya ng ilang segundo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero para akong kinilig sa ginawa ng aking asawa. Bueno, pinapunta ko ng birthday coordinator ng anak natin. Ikaw nang bahalang kumausap sa kanya. Hindi ko siya pinatapos sa pagsasalita. Ako naman mismo ang humalik sa kanya sa labis kong saya. Unang beses ko kasing narinig sa kanya ang salitang anak natin. Naiiyak ako sa sobrang saya ng mga oras na yon. Talaga? Totoo ba? Ibig sabihin, tanggap mo na siya? Tanong ko. Narealize ko kasi na wala namang mangyayari kung mag-aaway pa tayong dalawa. Parehas naman rin tayong nagkasala na. At nagpapasalamat ako na kahit gumanti ako at sinaktan kita ay nag-stay ka pa rin sa akin, sa buhay ko. May sorpresa ako sa'yo. Ani nito. Nagulat ako nang tumayo siya at nagtungo sa bakanting kwarto. Nagtataka nga ako kung bakit nagpagawa siya ng kwarto sa ibaba. Hindi naman ako nag-usisa pa. At mula roon, lumabas ang kaibigan ko kasamang anak kong si Gabriel na nagpa-practice na ring maglakad. Napatayo ako at napaluhod nang yakapin ang aking anak. Mas napaluha ako nang yumakap ang aking asawa sa amin at binuhat niya ang bata. At sa ama ng aking baby, nakalimutan ko na rin siya sa tagal ng panahon. Inisip ko na lang na isa lang siyang daan para magkaroon ako ng isang Gabriel sa buhay ko na magpapalakas sa akin sa bawat araw. Totoo naman yun. Kung wala siguro ang aking anak, ay baka sumuko na rin ako sa aking buhay. Dumating ang kaarawan ng bata at higit pa sa inaasahan ko ang naganap. At sa araw na yun, nakita ko kung paano buong pusong tinanggap ng aking mister ang aming anak. Pinakilala niya to sa lahat. At kahit alam ko na may mga tanong sila tungkol sa bata, sinabi na lang ng mister ko na mas gusto niyang ilihim ang baby namin dahil uso ang kidnapan. Dinaan na lang niya sa biro ang lahat-lahat. Masaya ang aking pakiramdam. Wala na yata akong mahihiling pa. Pagkatapos ng nangyari sa aming buhay mag-asawa, heto't nanatili pa rin kaming matatag sa bawat isa. Parehas man kaming nadapa, ang mahalaga ay natuto kaming bumangon at tanggapin ang kamalian ng bawat isa. At higit sa lahat, ay natutong magpatawad. Sa ngayon po ay masaya ko sa piling ng aking anak at ang aking asawa na mahal ko. Tunay nga ang kasabihan na ang pinag-isa ng Panginoon ay walang sino man ang makakapaghiwalay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay at maraming salamat po sa pakikinig. Nagmamahal, Barbara.